Dilawan ay mas loyalista pa sa Marcos loyalist. Kasi yung loyalistang maingay pero walang laman ng argumento, pero ang Dilaw patalinuhang argumento. Patalinuhan sila talaga. Sana magkaroon din ng Thanos dito sa Pinas. Para isang pitik lang maglalaho lahat ng korap. It's over, no more cover up. Antonio Yabyaban, Leonardo Alecha yung kanina. San kaya lupalop ng Pilipinas? Pro BBM parang hindi apektado. Lee. Yun na nga po sinasabi ko. Talo po tayo sa attitude. Tayo, problema, tignan nyo kaninong problema yan? Sa Marcos government. Pero mas grabe tayo problema. Alam nyo kung bakit? Dahil pinoproblema natin yung problema dapat ni Marcos. Kaya ang gusto natin, mapalitan na si Marcos. Malabo pong mangyari yun. Nangamoy na naman ang walang mangyayari sa budget ngayong taon. Mukhang marami nang magre-retiro sa mga ito. Grabe si BBM, pera yun ng taong bayan, pinaghirapan natin. Yung hinulog sa PhilHealth, kakagalit. Ang problema pa po niyan, nung pinasoli po ng Supreme Court, kukunin din sa atin. Sa budget din po natin kukunin yung pambayad sa PhilHealth. Ninakaw na po, illegal yung pagkuha nila, tapos yung magsosoli, taong bayan pa rin. Kaya dapat po may makasuhan talaga. Padong, anong gawin ng Supreme Court kung hindi sumunod si Recto na hindi isauli ang 60 billion na may sanction bang SC dyan kay Recto? Diba sinabi ng Supreme Court, illegal yung ginagawa? Kaya nga dapat sampahan ng kaso si Recto. Kung ako may pera lang, ako na magsasampa ng kaso dyan. Kung ako abogado o kaya may pera, sasampahan ko na ng kaso yan. Anthony Kaingat, good morning. Sabihin nyo na naman, ba't hindi mo sampahan ba dong? Pera. Makakala nyo, mura lang ang abogado. Grapes, hindi ka na nag-PPM. Grapes. Boss Badong, totoo po ba na susunod na ng Korte Suprema ang oral argument sa pagpadala ni Digong dun sa ICC? Opo, kasi pinasasagot na nila yung yung mga pinagpapaliwanag na nila yung mga nereklamo ng mga Duterte. Diba? Yung magkapatid na Remulla, si General Torres, si General Marbil, at iba pa. Dito lang ako, Boss Buds. Quality is better than quantity. Walang laman sa ibang channel like me. Kung matino sana ng ombudsman, sila nag-file ng criminal case laban kay Recto, motu proprio, base sa Supreme Court decision. Correct. Correct, Shirley Maki. Tama ka dyan. Yan ang hinihintay ko rin. Kaso, hindi natin asahan si Remulla. Sabi ni Crazy Vlogs, dito lang ako, Boss Buds. Quality is better than quantity. Walang laman sa ibang channel like me. Maraming salamat sa mga nakaka-appreciate ng mga pinaggagawa natin araw-araw. Ganun talaga. Wala may gusto sa mga matatandang nagsasalita sa YouTube. Sir Badong, bakit ang ombudsman na nag-decide kung kailan ng ICI? Bakit ang dami niyang ganap sa government na to? Remulla kasi apelyido niya. Pasabilyo, nabuhay ka. Sino nagpetisyon sa Supreme Court sa kaso ng PhilHealth? Kaya naksyon. Alam mo na, tinatanong mo pa. Di ba? Marami po nagpetisyon, mga dilawan. Gusto mo na masabi, mga dilawan. Dedelis, Dede ni Lisa Marcos. Grabe naman to si Martyris. Masteris. Boss, kaya nga Duterte Defender tawag sa inyo, hindi Duterte Attacker.
Sir Badong, bakit ang ombudsman ang nag-decide? Respondents. Crazy Vlogs. Boss Buzz, pag hindi isauli ni BBM ang PhilHealth funds, pwede daw grounds for impeachment? Double jeopardy kasi kukunin sa budget ng 2026. Alam niyo po, bakit naman ako ipokrito? Sinagot na nga kita, Patsabilyo. Tinatanong mo ko sino nagpetisyon, mga dilawan. Oh, ipokrito pa rin ako. Sinabi ko bang DDS na nagpetisyon? Ano ko nag-ipokrito? Ikaw naman. No? Tanong mo, sinagot ko ng tama, ipokrito pa rin. Wala ka talagang paglalagyan sa mga dilawan eh. Magbagong buhay ka na, Patsabilyo. Bagong taon na. Wag na. Boss Buzz, pag hindi sa uli, ni BBM ang PhilHealth funds, pwede daw grounds for impeachment, double jeopardy kasi kukunin sa budget ng 2026. Alam mo, Crazy Vlogs, ngayon pa lang po, pwede na pong sampahan ng impeachment. Napakarami na po, inaprobahan niya yung 2025 budget. Pwede na pong sampahan, inaprobahan niya yung 2024 budget. Pwede, at dineklara ng Supreme Court na unconstitutional. Pag dinideklara po ng Supreme Court na unconstitutional, 'di ba? Grounds for impeachment 'yun na culpable violation of Constitution. Nagdeklara na nga ang Supreme Court na unconstitutional yung 2024 budget. Sino pumirma sa 2024 budget? Si BBM. Grounds po ba yan for impeachment? Opo, grounds po yan for impeachment. Kaya, ang mga dilawan, ang mga kakamping at makabayan black, magsasampa po ng impeachment kay BP Sara. Tignan nyo ang merong paglabag sa konstitusyon, di umano, di umano dahil sabi ng sabi ng Supreme Court ang may paglabag sa Supreme Court na yung pumirma ng budget. Sino ba yung pumirma ng budget? Para malinaw. Ito sabi ni Leonin. Labag sa batas yung 2024 budget. Labag sa batas. Sino ba pumirma ng 2024 budget? Si BBM. At dahil lumabag sa batas yung 2024 budget at nakapirma si BBM, ang galing po ng mga dilawan, kakamping at makabayan black. Dahil naghahanda na po sila ng impeachment. Alam niyo po, pag sinabi ng Supreme Court na labag sa batas yung ginawa mo, pwede kang sampahan ng impeachment. Sabi po ng Supreme Court, labag sa batas ang ginawa ng 2024 budget ay labag sa batas. Sino po pumirma sa 2024 budget? Si BBM. Kaya congratulations sa dilawan, kakamping at makabayan black. Dahil naisip nilang magsasampa sila ng impeachment. Kay BP Sara nga lang. Hindi kay BBM. Kay BP Sara. Amot na lang tayo ng ulo. Ang mga dilawan, kakamping. Bakit? Iba yung gumawa ng kasalanan, iba yung sasampahan nyo ng reklamo. Ay, nako. Patsabilyo, kaya wala kang kredibilidad kasi flip-flopper ka. Paano po ako nag-flip-flop? Tinanong mo ko, sino nagsampa ng petition? Sabi ko, dilawan. Ano masama sa sinabi ko? Tama ba yung sinabi ko? Tama. Pero ayaw ni Patsabilyo na yun ang isagot ko eh. Gusto ni Patsabilyo, DDS yung nagsampa. Hindi nga DDS, walang pakialam sa petisyon ng DDS. Dahil hindi tumatama sa imagination niya yung isasagot ko, flip-flopper na ako. Kailan ako nag-flip-flop? Kailan ko binanatan ng mga Duterte? Ang flip-flop, kung Duterte ka, ngayon binabanata mo na Duterte. Buwat ng ako po ay nag-vlog. Duterte na po ako. Magpakita po kayo ng isang video ko na binanatang ko mga Duterte. Hindi na po ako magbablog, magpakailanman, magpasawalang hanggan.
Yun ang flip-flopper. Bumabaliktad ka. Eh, hindi naman ako bumaliktad. Duterte ako noon. Duterte pa rin ako ngayon. Kaya ang masasabi ko lang sa'yo, Patsabilyo, utot mo. Huwag niyong pangunahan sa utak niyo yung isasagot ko. Pag hindi sumang-ayon sa utak niyo yung isasagot ko, sasabihin niyo na ako ng flip-flopper. Saan ako nag-flip-flop sa utak mo? Huwag mong imaginein yung isasagot ko. Hilario, sa wakas, pagkatapos ng 1 oras, nasagot niya na po kung ano yung dilis sa didilis. Ang tagal mo mag-isip. Dilis, maliit na isda, gamunggo utak. Ayun. Tatagal mo mag-isip, ikaw ang dilis. Kasi ako, magtanong ka ngayon, sasagutin kita ngayon din eh. Puche, 1 oras na nakalipas bago ka na sumagot. Nagtanong ka ba muna sa mga masters mo? Sino ngayon ang utak dilis? Tanangga, sana 2028 na para matapos na to nakakaumay na administrasyon ni BBM. Correct. Dito naman tayo. Pinabudgetan ng pag-asa uli ng pinabudgetan ang pagsauli ng pinadgetan yung pagsoli. Ayan, Patsabilyo, bobo ka. Ate Hides, hello, morning ulit. Boss, sino po ba pwede mag-file ng case kay Recto? Kahit sino po. Basta may pera kayo. Ang matapang na tunay ay yung tunay na may pagmamalasakit sa bansa na kung saan sila pinanganak. Sa lahat na naghamon, ginagamit ang tunay na talino. Hindi naman sugod na sugod ang tunay na matapang. Yan po ang sabi ni No Pangayaw Pang. Good morning, Sir Badong. Maganda ang segment ng channel mo kasi nakakasali sa diskusyon ng mga TLP Witty. Maraming salamat sa nakaka-appreciate ng ginagawa natin. Boss Bans, hindi ba pwedeng co-waranto si BBM? Sorry, just asking. Hindi po pwede kasi binoto po yan eh. Ang co-waranto po, ganito po ka ang meaning ng co-waranto. Dapat, hindi ka nalagay sa pwesto kung, parang ano yan eh, parang yung paghiwalayin kayo dahil hindi kayo dapat nakasal in the first place. Hindi kayo pinaghiwalay sa pamamagitan ng divorce, pero pinaghiwalay kayo sa annulment. Parang annulment yan. Ang co-waranto kasi, may labag mismo sa pagkakatalaga sa'yo. Sa tingin ko naman, si BBM, hindi pwedeng co-waranto. Ang paraan lang po kay BBM ay impeachment dahil siya po ay elected. Elected po siya, pinakamalaking ang boto ng presidente yan eh. Pero pinakamalaking boto sa buong kasaysayan ng Philippine election ay BP Sara. Si TP lang bumaliktad. Kaya to si Patsabilyo makagamit lang ng flip-flop. Kala niya naman hindi nila naintindihan eh. Kala niya siya lang nakakaintindi. May tama na hinala siguro humitit ka no. Instead of impeachment kasi pera-perahan lang ang HOR. Para makaligtas si Recto, ituro niya si BBM ang nag-utos para may karamay siya. Kaya nga ang hamon natin dito kay Antonio Carpio. Total, ikaw ang unang nakaisip na dapat pwedeng sampahan ng kaso si Recto. Sampahan mo na ng kaso. Kasi may karanasan ka naman magkaso eh. Sinampahan mo nga ng kaso yung China eh. Diba? Boss, napanood mo na ba yung video ni John Vic na nanonood ng basketball? Yung nanalo yung team niya, inisa-isa niya yakapin yung mga players. At ang higpit, parang kakaiba na. Una pa siya sa mga GF ni Tonyo Maca. Hindi ko pa po napapanood. Pero nabigyan mo kagad ng mali siya yun, Immortal Saint. Internet Explorer, 1 ng utak ng mga tanggalista Pink Dilawan. Patsabilyo, magbago na nga. Hintay mo lang mo po si Pipisa.
Maayong buntag, Boss Buds. Hindi po sila duwag or takot. Alam lang nila ang pagiging tusong matching ng bangag na admin. Sabi ni Bestie. Umpisa parang illegal na. Nagkampihan na yata ang Dilawan at BBM. Hindi lang yata. Totoo pong magkakampi sila. Sa wakas, nangyari na imposible. Elijah. Padong, pwede ba magsampa ng kaso kay Recto ang SC? Ay, hindi po. Sila po magpapasya eh. Hindi po pwedeng ikaw magpapasya, ikaw rin ang magsasampa ng reklamo. Pat sa bilyon, nilalahat mo kasi hayop ka, Dilawan kakamping makabayan, may kanya-kanyang paninindigan. Utot mo! Pare-pareho kayong anti-Duterte. Anong may paninindigan kayo? Tanong ko sa'yo, hindi ka ba anti-Duterte? Magpakita ka sa akin ng Dilawan na hindi anti-Duterte. Yung mga style mo ba dong pang principal na diskusyon? Walang katotoran yung mga pinagsabi mo. Sabihin mo ngayon, Pat Sabilio, kung bakit ako nag-flip-flop. Sagutin mo muna yun. Bakit mo nasabi na nag-flip-flop ako? Oh. Alam mo ba meaning ng flip-flop? Duterte na ako noon, Duterte pa rin ako ngayon. Paano ako nag-flip-flop? Nakita mo ba ako na naging ibang na bumanat ako sa Duterte? Hilaurio, ano masabi mo sa pagtatago ni Bato? Dapat lang siya magtago dahil kikidnapin siya. Naintindihan mo, Hilaurio? Kasi mga utak nyo, utak kriminal kayo eh. Ipapakidnap nyo yung tao, gusto nyo lumantad. Utot nyo. Bakit ko nasabi yan? Yan po ang sinampa nila na reklamo ng mga Duterte. Pag tumira ka sa Dilawan kakamping, akala mo makakampi ni Marcos, utak mo kasi bugok. Talaga namang kakampi kayo ni Marcos eh. Ngayon, kung hindi ka, tumiwalag ka na sa mga Dilawan kasi yung mga Dilawan kakampi ni Marcos. Wala kang ideya sa sinasalihan mo, ikaw ang bugok. Sinong leader nyo ang umatake kay Marcos? Huwag tayong hindi ikaw ang Dilawan, Pat Sabilio. Nagkakamali ka lang. Dilawan, lahat ng mga leader ng Dilaw, kakampi ni Marcos. Baka ikaw ang naliligaw, hindi kami. Kung maka-atake. Bakit kiniklaim mo na Dilawan ka, mga Dilawan kakampi ni Marcos? Hindi mo ba naintindihan ang sitwasyon mo? Kunwari ka lang na hindi ka kakampi ni Marcos. Pat Sabilio. Yung mga leader ninyo, kakampi lahat ni Marcos. Ikaw ang nagkakamali ng sinasalihan. Anti-Marcos ka pala, bakit ka nasa Dilawan? Di ba? Kita mo? Ang dali mo mapaamin, anti-Duterte talaga kayo. Ano gusto mo, anti-Marcos ka? Kita mo, hindi ka rin pala anti-Marcos. Sasabihin mo ngayon na ang mga Dilawan na hindi kayang basahin. Ang dali nyong basahin dahil uto-uto kayo lahat. Siya rin ang umamin. Anti-Duterte sila at hindi sila anti-Marcos. Ano ba sinasabi ko? Kakampi nyo si Marcos at anti-Duterte kayo. Sasabihin mo, wag mo lahatin ng Dilawan. Simple lang ang sinasabi ko, lahat ng Dilawan, anti-Duterte. Umuo ka. Lahat ng Dilawan, anti-Marcos ay pro-Marcos. Kung maka-Marcos kami, bakit kami pa nagsampa? Ewan ko sa inyo. Kasi peke kayong mga tao. Kung maka-Marcos daw sila, bakit sila pa daw nagsampa sa Supreme Court? Kasi nga peke kayo, nagpapanggap kayo kunwari. Kung hindi mo alam na pro-Marcos yung mga Dilawan, ikaw ang naliligaw, hindi kami. Kawawa ang putya. Okay. Kala nyo, hindi ko kaya sagutin yung mga pambubuang nyo. Utot nyo. Kung nagagawa nyong buwangin yung ibang mga vlogger, ako automatic yung mga sagot ko sa inyo. Hilaurio, ano ka na? Napahiya ka na sa sagot mo, sa tanong mo. Akala nyo hindi ko kayang sagutin, bakit daw nagtatago si Bato? May iba ka pa bang tanong? Pinklawan at Duterte maglalaban sa 2028.
2028 po mananalo po yung Duterte. Hindi po namin kalaban yung Pinklawan. Hindi po kayo may maglalaban sa inyo. Maglalaba lang kayo. Ay, Patsabilyo, sinasagot kita. Tanungin mo ko, anti Duterte ba kayo, mga dilawan? O di tama ako, anti-Duterte kayo. Tanong ko, pro Marcos ba kayo? Oo, pro Marcos kayo, sabi ko. Kaya ko bang patunayan? Kayang-kaya kong patunayan. Sino sa leader nyo ang bumanat kay Marcos? Binanatan ba ni Dilima? Ni Kiko Pangilinan? Ni Leni Robredo? Ni Shell Jokno? Ni Risa Ontiveros si Marcos? Hindi. Oh. Ngayon, kung ikaw ay anti-Marcos at dilawan ka, mali ka ng sinasalihan. Kasi yung mga dilawan hindi umaatake kay Marcos eh. Pag anti-Marcos po, katulad namin, umaatake kami kay Marcos. Eh kayo, anti-Marcos kayo pero hindi nyo inatake? Huwag mo ba, kaso ni Lustay, wala kang pakialam doon. Tayo nag-uusap eh. Oh, magsabi ka ng leader ng dilawan at kakamping na umatake kay Marcos. Kaya ikaw ang ligaw na ligaw, Patsabilyo. Hindi mo naintindihan yung sinasalihan mo. Dilawan at kakamping, anti-Duterte, pro-Marcos. Ngayon kung sinasabi mong ikaw ang dilawan at kakamping, sino ka? Ako nga hindi ko masabi na ako ang Duterte. Tignan mo. Umamin din mga kapatid. Bakit daw babanatan? Sabi ni Patsabilyo, bakit namin babanatan si Marcos? Di tama ako. Ano yung inaangal mo? Ang description ko sa mga dilawan at kakamping, anti-Duterte at pro-Marcos. Ikaw na rin na nagsabi, anti-Duterte kayo. Ngayon tinatanong mo, bakit nila babanatan si Marcos? Wala pala tayong pinagtatalunan. Tama pala ako. Na ang dilawan at kakamping pala ay pro-Marcos at anti-Duterte. Di, good tayo. Appear na tayo. Pareho pala tayo na iniisip eh. Pro-Marcos pala kayo at saka anti-Duterte. Ang problema, iikot mo pa mga member nyo. Yan yung problema sa inyo. Kami, mga pro-Duterte, anti-magnanakaw kami. Kaya ayaw namin sa dilawan at sa mga taga-gobyerno ngayon. Napalabas natin ang totoo. Wala naman palang pagtatalo sa utak mo. Alam mo naman pala kalagayan mo. Sinasabihan mo. Ako pa sinasabihan mo na flip-flop. Sige na. Dito na tayo sa mga totoong tao. Tinapos na natin yung argumento. May paikot-ikot pa kasi si Patsabilyo eh. Lalabas din pala ang pag-amin niya na siya ay anti-Duterte at pro-Marcos. Tapos ang kaso. Utak rebelde ang boss buds, mga demonyo. Sa FB mo ba yan si Patsabilyo? Nasa FB siya. Dapat talagang magtago si Bato kung hindi talaga magaya siya kay PRRD. Correct si Sorina.